Ah, yung anointing of the sick ba is para lang ba talaga po yun sa mga kumbaga may physically sakit or kasi or pwede yun kasi may magkakilala kasi ako na sobrang grabe na talaga yung pagkasugarol ba. Hindi pa pwede yun, hindi pa pwede yun sa pag-anoint or ano yan, deliverance na siguro yan pag ganun or pwede pa ba yan ganun naman sir? Brad? Well, ang anointing of the sick, hindi po yun sa mga adik ng sugal, adik ng sigarilyo o adik ng drugs. No? At ang deliverance din, kailangan na yung magpa-deliverance ay willing din siyang matanggal sa kadina ng demonyo. So, kaya nga, walang di pwedeng i-deliverance and di willing. Tandaan natin, when the first mass was instituted by Christ, si Judas na possess. Pero bakit hindi pinalayas ang demonyo? Dahil alam ng Panginoong Kristo di willing si Judas. Ganon din yung mga adik sa sugal, adik sa sigarilyo, o mga lasinggero, maliban lang kung willing sila na tigilan ang naturang adiksyon. Kaya kailangan silang i-process. Din natin po, Bro Romel, pakibasa nga yung CCC 15:14. The anointing of the sick is not a sacrament for those only who are at the point of death. Hence, as soon as any one of the faithful begins to be in danger of death from sickness or old age, the fitting time for him to receive this sacrament has certainly already arrived. So, in other words, kasi yung iba, ang kakala nila yung mamamatay na, sabi niya, no? Sa the point of death. No? Yeah, so, kahit nag-uumpisa pala ng sakit. So, in other words, mayroon ding ibang paliwanag dyan na sa pangalasan sa mga may sakit yan, hindi sa mga may bisyo, kapatid. Sa mga may sakit lamang. So, kahit yung mga nag-uumpisa pa lamang na sakit, pwedeng pa-anoint na yon. Kasi usually, di ba, ang anointing of the sick, yung parang malapit nang mamatay, naghihingalo. Yun ang sinasabi dyan eh. So sabi niya, hindi sa lang sa mga naghihingalo ang anointing of the sick, ha? Para sa kaalaman ng mga tao po ngayon. Yung po, kahit sino may sakit na kahit hindi pa ganun kalala, sabi dyan, na it's not only for the dangers of death o hindi yan naghihingalo. Ang anointing of the sick is para sa mga may kasakitan na nag-umpisa pa lang, pwede. So wala siyang binanggit diyan sa mga may bisyo, kapatid. So usually yung mga may bisyong ganun, talagang prayer. Naalala ko yung may kwento si Saint Monica, 'di ba? Yung ano ni San Agustino. Ito baka ngayon nyo lang malalaman to. Alam niyo po ba may isang kwento na true story, Saint Monica, si Saint Agustin pala, lahat halos ng bisyo noon, bago siya maging santo, halos lahat, no? May babae pa siya, may mga kalaguyo siya, may asawa, may kalaguyo. So problemado si Monica ngayon. Ang ginawa niya, gustong-gusto niyang ma-convert, no? Parang pinipilit niyang parang paralan. Ang ginawa niya, pumunta siya kay Bishop Ambrose, no? Alam mo, sabi na Bishop Ambrose nung nakikiusap, sabi, Bishop, anong gagawin ko dito sa anak ko? Ganito, ang daming bisyo, ganito, gano'n. Si San Agustin, no? Si Agustin pa lang siya nun. Alam mo, sabi niya, leave him alone. So ganyan din ang sasabihin ko sa'yo, leave him alone and just pray for him. And sabi nga ni nung Bishop Ambrose na yun kay Saint Monica, ipagdasal mo siya at sabi mo in God's time. Kasi wag daw natin, ang sabi nung bishop na yun, tama naman eh, wag natin, kumbaga, yung iba pinipili, alam yung pinipilit ang Diyos na, Lord, gawin mo na to, di ba, ganon? No. Ang dapat daw natin gawin sa mga ganyan, unang-una hindi siya included sa anointing of the sick. Hindi, mapagtatawa na lang tayo ni Father kapag pina-anoint niyo yung sugarol. Hindi po, ang anointing of the sick is for the sick lang talaga. Whether nag-umpisa pa lang or nag-iingalo. So pag tungkol sa may bisyong ganyan, ang sabi ni Bishop Ambrose, napakaganda sinabi niya, just pray and then leave him alone, sabi niya kay Saint Monica. Yun ang ginawa ni Saint Monica, pinag-pray niya. Alam mo, in God's time, sabi nung bishop,
Alam ng Diyos kung kailan yun i-convert. Huwag yung madaliin sa lahat ng nakikinig ngayon. Yung mga may bisyong kamag-anak, ipagdasal, pwede nyo sabihan na isang beses lang o ano, huwag yung pilitin. At kumbaga sabi ni Bishop Ambrose, huwag mong diktahan ang Diyos. Sabi niya, tama naman. No? Alam ng Diyos kung kailan ang pinaka-right time niya. What's the best for them? Not anointing of the sick. Keep praying for them, kapatid. Yun po yung sagot. Yun. Okay. Salamat po.